Ito na ang pinakahihintay natin na tournament na sasalihan ng Gilas Pilipinas, ang FIBA Asia Cup na magsisimula ngayong araw sa Jeddah, Saudi Arabia. Ngunit ang Gilas Pilipinas ay maglalaro ng Miyerkules. Ngunit dito ay Miyerkules na convenient para sa atin, kundi Miyerkules ng alas 2 ng umaga dito sa Pilipinas. Bali Tuesday pa rin yan sa Jeddah. Pero yun nga, either magpupuyat kayo or gigising kayo ng maaga. Depende sa anong preference nyo. Pero matinding inom ng kape siguro karamihan sa ating mga manonood. Pero yun na nga, yun ang opening game ng Gilas sa FIBA Asia Cup. At kakalabanan nila ang Chinese Taipei na expected natin na pahihirapan ng Gilas. Tulad na din nitong muling pag-aarap nila sa Asia Cup qualifiers noong Pebrero. So, last time na nagarap ang Gilas at ang Chinese Taipei ay nanalo ang home team, ang Taiwan, sa score na 91-84 na ginanap sa Taipei Heping Basketball Gymnasium. At yun ang unang talo ng Gilas sa qualifiers na yan. Actually, ang window na yan, masalimuot yan para sa Gilas dahil after niyang talo na yan, nabigo din sila kontra sa New Zealand na kagrupo din nila sa Group D nitong FIBA Asia Cup kasama ang Iraq. So, i-recap lang natin yung nangyari nung February. Yun nga, Chinese Taipei 191-84. Na-control nila yung game sa dulo. Tapos maging dikit yung laban, back and forth between the two teams. Pero sa huli nga, ang Chinese Taipei ang nanaig. At nag-lead para sa Chinese Taipei ay si Cheng Linting with 21.7 rebounds, 5 assists and 2 steals, habang itong si Muhammad Al-Bashir Gadjaga may 21 points din with 4 rebounds. Siya yung player ng Chinese Taipei, isang Senegalese ang kanyang tatay yata, and sa nabasa ko pati yata half Canadian din yata tong si Muhammad Al-Bashir Gadjaga. Ngunit doon siya sa Taiwan nag-aral at considered siya as a local player. So maganda pinakita niya dung last game against Gilas. At meron din silang naturalized player, si Brandon Gilbeck, isang inside presence pa sa Chinese Taipei. 8 points, 8 rebounds para sa Chinese Taipei that game. Nag-contribute din yung si Chun Xianglu, 18 points na may 4 na tres. Ngunit wala siya sa final 12 ng Chinese Taipei. Napabalita nga daw na injured siya, kaya wala siya sa 12-man roster ng Chinese Taipei para sa FIBA Asia Cup. Ang malaking usapan dito sa upcoming game ng Gilas and Chinese Taipei ay itong Chinese Taipei ay kasama nila sa roster yung magkapatid na Hinton brothers, si Robert Hinton and Adam Hinton, mga taga California, pero magulang nila, yung nanay nila taga Taiwan. Naglalaro sila sa USNCAA Division 1. Yung isa sa Harvard, yung isa sa Cornell, if I'm not mistaken. Pero yun nga, naglalaro ka sa mga Ivy League schools, sa NCAA Division 1 pa, expected na mataas ang caliber mo. And expected sila na magiging big impact para sa Chinese Taipei dito sa FIBA Asia Cup, especially in this game against Gilas. Alam naman natin pag Philippines and Chinese Taipei, maraming expected yan na competitive ang laro. Yan sa mga rivals natin sa Asia. In recent years, before yung talo natin last February, nadodominate natin ang Chinese Taipei, pero mag-iiba ang ihip ng hangin ngayon sa Jeddah, Saudi Arabia. Sabi nga ni Coach Tim Cone,
na panood nila karamihan dun sa games or lahat, malamang lahat din ng games ng Chinese Taipei, itong William Jones Cup. Actually, yung Chinese Taipei, second place nila sa tournament na yun, ang nag-champion ay ang pambato natin na Strong Group Athletics. Unbeaten ng SGA doon at isa sa mga tinalo nila ay ang Chinese Taipei by a score, I believe, 74-63. Yun lang ang talo ng Chinese Taipei sa tournament na yun. At sabi nga ni Coach Tim Con sa observation niya, kahit second place sila dun sa William Jones Cup, dinominate ng Chinese Taipei ang tournament na yun. Kaya nag-expect si Coach Tim Con na mahihirapan talaga sila. Pero naniniwala naman din siya na ready ngayon ng Gilas na maitawid itong unang game nila sa FIBA Asia Cup. Ilang beses na yung sinasite nila Coach Tim Con na yung February window nga hindi, parang napasama pa sa Gilas yon dahil sa puro biyahe nila from Doha for a Paki tournament, then yung road game nga sa Taiwan, and then another road game sa Auckland, New Zealand to face the Tall Blacks. At naniniwala siya na yung preparation nila ngayon na maaga silang pumunta ng Jeddah, malaking bagay yun para sa Gilas para maging competitive sila dito sa tournament na to. Siyempre, ang 12-man roster ng Gilas na-announce na last week. At kung ano yung lineup nila dun sa game na against Taiwan, same pa din. Of course, we got Justin Brownlee na actually siya yung halos siya yung nagdala doon sa game na yun with 39 points. Playing almost halos walang pahinga, 38 minutes. 6 rebounds siya, 8 assists for Gilas in that loss. 8 of 11 from 3-point country, 11 of 19 overall sa field goal range. Dwight Ramos, 15 points for 5 rebounds. At may isang assist. Junmar, 9 points, 5 rebounds. Chris Newsome, 7 points, 5 rebounds. Habang si AJ Edo nagtala ng 10 points, 6 rebounds, and 2 assists. Actually, itong game na to, ito yung first time na wala sa Gilas si Kai Sotto, kaka-ACL injury niya nito. A month before, na-injured siya sa kanyang stint sa Japan B-League. Kaya nangangapa dito ang Gilas. And maybe this time, dahil wala nga si Kai Sotto, malaking kayod ang gagawin nila Junmar Pardo at AJ Edo down low. Pero siguro magiging advantage din yun na may konting sanayan na rin ng Gilas na wala si Kai and Kai Sotto sa tournament. But that doesn't mean na hindi natin ma-miss yung presence ni Kai Sotto. But yun na nga, Team Con sticking dun sa original 12 niya. RJ Abarrientos and Toyo Rosario, hindi nila sila yung dalawang huling cut para sa Gilas. Di sila kasama sa Jeddah. So, yun nga, 12 ang ilalaro. Itong 12 pa rin na naglaro sa Taipei ang maglalaro sa Jeddah. Kasama dyan, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Obtana, Dwight Ramos, Japet Aguilar, Kevin Kiambao, and Carl Tamayo. Bali ang Gilas naglaro ng 2 tune-up games, nanalo sila sa Macau Black Bears, comeback win. Medyo may concerns dun sa game na yun dahil lumamang na 21 ang Macau, but nahabol nga ng Gilas. Kung may makikita kang positive doon, yung capability nilang makahabol. Pero yun nga, yung consistency sa depensa magiging crucial dito for Gilas, not just for this opening game but throughout the competition. And then last Saturday, nagkaroon sila ng tune-up sa Jeddah against Jordan. Understandably, konti lang binigay na detalye ng SBP. Ayaw nilang palabas yung game for siyempre ayaw din nila ma-scout, but
Gilas 1, 17-5, 61. Lumamang sila ng 11 at halftime, 8 in the third. Then yung mga outside shooting daw ang naging susi para mapigilan ng comeback ng Jordan sa fourth quarter. So, yun, again, ang opening game ng Gilas, last 2 ng umaga, Wednesday dito sa Pilipinas. Kung sa Jeddah yan, mga Tuesday night, bili mga alas 9, 5 hours yata ang time difference ng Jeddah sa Pilipinas. So, sa mga fans, mga Gilas fans na nasa Saudi Arabia, pagkakataon nyo nang mapanood tong unang game ng Gilas, and masuportahan nyo ang ating national team dahil subukan nilang ma-improve ang kanilang 9th place finish 3 years ago sa Indonesia. Yun yung last time na ginanap ang FIBA Asia Cup. Itong FIBA Asia Cup, ito yung kilala natin noon na ABC Championship, tsaka yung FIBA Asia Championship. Naging mga few years ago, nagbago ng format ang FIBA. Ginawa nilang standalone tournament tong Asia Cup, meaning hindi na siya yung kung noon every 2 years nilalarong FIBA Asia Cup as a qualifier for the World Cup or sa Olympics. Pero ngayon, standalone tournament na lang siya, nothing at stake but the Asian Championship. So, ayan, abangan natin tong game ng Gilas against Chinese Taipei and the rest of the teams campaign dito sa Asia Cup. They play New Zealand on Thursday, alas 11 yun ng gabi. Then Iraq, last game sa Group D, sa Sabado. Ang mas maaga yun, alas 4 ng hapon. So, yun lang po ang ating preview para sa upcoming opening game ng Gilas sa FIBA Asia Cup against Chinese Taipei. Muli, maraming salamat po sa suporta nyo sa ating YouTube channel. Check nyo rin po ang ating Facebook page, Jonas Terrado. Medyo konti lang din. Lately, konti ang update dahil bumabawi tayo sa off-season. Ngayong off-season, nakakapagod din mag-cover ng PBA. But yun nga, we'll try to get some updates as kung makakaya natin about itong FIBA Asia Cup and Gilas Pilipinas. Again, thank you and see you next time.